Ngayong gabi, sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Ano po ang inyong inirereklamo? Nag-umpisa lang yan doon sa anak namin. Yung batang yun, hindi ko akalain. Masyado siyang hyper. Nakatayo lang yung anak ko, bigla niyang susutukin niya kung anong kamay niya, ganun. Dinala ko po yan sa National Mental. May tinusok na siya ng pencil sa mukha. Intindihin ko raw yung anak nila, may sakit. Lagi ko bang iintindihin na may sakit ang anak niyo? Nananakit yan eh. Ganon lang talaga yung ugali ng aking alaga. Nagsalita ka kako, hindi mo pinalaki yung anak mo para saktan ng iba. Bakit yung anak mo pinalaki ko para saktan yung anak niyo? Tipikal na magkaibigan sa isang barangay, magandang samahan nila, anak nila magkaibigan din. Tapos nag-away yung anak hanggang sa sila na rin ang nagtampuhan. So ayun na, matindi na yung away nila, matindi ang mga salita sa isa't isa. So what happens, no, pag nakalabog ang isang friendship and sobrang sasakit na at gusto na magsampahan ng kaso, yan ang ating tatalakayin. Dito po sa Payong Kapatid, napaka-importante po na hindi lang tama yung advice, hindi lang po tama yung application ng batas, kung hindi dapat makita natin po ang konteksto ng buhay ng bawat isa. Kaya meron po tayong Payong Kapatid Kamustahan. Binabalikan po natin sila, kinakamusta at tinitignan. Ano na ang nangyari sa problema nila? Nagamit ba nila yung payo? Nakatulong ba yung payo sa kanila? Sa ganitong paraan, tayo naman lahat ay mapapayuhan ng mga natulungan ng payo na binigay ni Kuya Boy, ni Ate Pia at ng inyong lingkod. Naisipan ko po na lumapit sa inyo noon. Kaya napakalaking bagay po na nagbago sa buhay ko at malaking bagay po na natutunan ko kung ano pala ang tama, anong batas na dapat gagawin. Nung sinamahan po kami ng CIA, ng mga staff nyo, nakipag-usap naman po ng maayos yung aming ahensya. Tapos sinetel nila kami. Kumbaga, hindi lang po ako yung natulungan nyo. Marami po kaming rider. Mas okay po ngayon. Masaya sa pamilya. Mas tinutukan ko na lang yung pamilya ko. Iniintay niyo rin ba ang segment ng Yes or No? Para sa simpleng sagot, malaman niyo kung pwede nga ba to sa batas o hindi. Ngayong gabi, sa mga katanungan ng pagpapalit ng spelling ng pangalan, o kung yung pangalan mo mismo medyo nakaka-hassle at gusto mong palitan, kailangan pa bang idiretso to sa korte? Or pwede na pong administrative process? Yes or no? Abangan nyo ngayong gabi. Go! Siyempre, nagtatapos tayo sa isang masayang game, ang Alan Pia Pick, kung saan buo ika nga, kumpletos recados ang ating gabi pag tayo nakatutok dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Narito sina Kuya Alan. Ako po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampyon ng mga kababaihan at kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. At Tito Boy. Maupay nga gabi ay yung matanan. Ako po si Boy Abunda. Sa CIA with BA, hatid namin ay aksyon. Nung unang pagdulog ko sa Cayetano in Action, hindi ko naman po ini-expect na ganong kabilis. After po nung nag-guest focus ng CIA, in fairness, kinabukasan, hindi pa rin ako makapaniwala na tapos na yung problema ko. Siguro si Lord nang nagturo. Sige, pumunta kayo dyan. Mag-text kayo dyan. Simula po nung pagka-text ko pa lang na, Sir Larry, okay na yung anak kong susunduin na, biglang i-reply sa akin, papunta na kayo.
At dahil kasama ko sila, naasikaso nila at wala pang isang linggo, nahulugan agad yung mga wala akong fulog sa SSS. Natapos na rin yung ilang taon na inaantay ko na makuha yung Form 137. Handog namin pangmatagalang solusyon. Aside from din po doon, yung binigay sa akin na business na naunang kabuhayan na inumpisahan ko, talagang tinarir ko kinabukasan. Sunod-sunod pa po yung pagbibigay niyo po sa akin ng tulong sa financial, then sa gamot. Yung sa therapy ng anak ko, talagang sobrang pinagdadarasal ko yun. May puso ang usapan, kasabay ng legal na talakayan. Nung unang paghaharap po namin nila Kuya Alan at Ate Pia, medyo kinakabahan po ako. Pero iniisip ko rin po na yun ang pagkakataon kong makaharap sila. Kaya kailangan sabihin ko na yung mga gusto kong sabihin para lahat ng mga katanungan ko, mabigyan nila ng sagot. Saka kailangan i-check mo daw lahat yung dokumento para hindi daw ma-scam. Yun ang naalala ko na magandang binigyan na aral nila sa akin. Talagang sobrang ramdam ko yung kung paano kayo tumulong, kung paano yung pagmamahal nyo, pagmamalasakit nyo sa mga tao. Dahil ang tulong na aming bigay ay tungo sa ikagagaan ng inyong buhay. Talagang natulungan ako, hindi lang sa financial, sa physical, tsaka yung aking pag-iisip. Nawala po yung question na, malaking question sa akin na iniisip ko baka cancer, yung mga ganun. Malaki din po ang naitulong talaga ng CIA sa amin. Tahimik na po ngayon yung buhay ko. Sabi ko nga, kahit tumanda siguro ako, kahit tumanda yung mga anak ko, nakakabit na yung pangalan ng CIA. Hindi na mawawala yun. Nais kong mag-thank you sa kanilang magkapatid at kay Tito Boy. Maraming salamat po talaga kay Kuya Alan, kay Ate Pia po, kay Tito Boy. Hindi ho talaga ako nagkamali. Napakabuti po nila. Kay Kuya Alan sa kay Ate Pia, sobrang nagpapasalamat ako dahil sa mabubuti niyong puso. Sabi ko dun sa mga anak ko, makapagtapos ka, Jess. Kasama yung CIA dyan sa journey mo na yan. Iyan ang serbisyong Cayetano in Action with Boy Abunda. Sana sobrang i-guide po kayo ni Lord. Sobrang i-guide po yung programa nyo na mas marami po kayong matulungan. Nanay Ami, magandang gabi po. Ano po ang inyong inirereklamo? Kasi ako talaga best friend ko si Joy. Pumunta po kami ng province, isinama ko po pamilya niya. Nag-umpisa lang yan doon sa anak namin. Hindi nila naintindihan yung batang yun. Kahit na ampun lang yun. Pinapahalagahan namin yun. Yung batang yun, hindi ko akalain, masyado siyang hyper po. Ngayon, pinapagamot ko na nga po siya. Kasi nagtataka na ako, pag naglalaro po, pag nainis siya, ibinabarukan na niya yung laruan. Pag hindi na niya talaga ma-fix, galit na galit. Yung TV nga namin na malaki, nabasag na niya. Anong sabi po ng doktor? Hyperactive? Opo, hyper. Tapos may iniinom po siya. Dinala ko po yan sa National Mental, sa center. Para libre po dahil wala naman akong kakayahan. Kasi lagi pong nangaaway na rin sa school kung minsan may tinusok na siya ng pencil sa mukha. Ito yung nirereklamo ko po ngayon. Okay. Yung anak niya kasi, madalas silang naglalaro. Yung time na po yun, nagsasampay ako, naglalaro sila. Biglang umiyak. Binato raw nung anak ko, yung battle ng sa... Ito ngayon. Opo, Pero yung bago ngayon. mangyari po ito, magkalaro na yung dalawang bata. Dati na po, sa probinsya po, nag-away na rin doon. Kasi mga bata nga po binato rin daw ng din. Basta ganun lang talaga yung ugali ng aking alaga. Pero nasasabihan naman po. Ay, Kuya Boy, hindi lang salita ang ginagawa ko. Napapalo ko talaga sa totoo lang. Kaya nga doon sumasama ang loob ko. Nakikita niya kung paano kong suhituhin yung aking alaga. Ang sinasabi niyo po ay, alam ni Joy na hindi mo kinukonsente ang iyong anak
Alam naman po niya, nakikita po niya, Kuya Boy. Dinidisiplina niyo po, Opo. pinagsasabihan. Diyos ko. So, nangyari ito ngayon, naglalaro ho sila sa inyong bakuran, tapos ano ho ang nangyari? Binato nung empty bottle ng sa alcohol, yung maliit, yung ganyan lang. Binato ng Walang iyong laman. anak, ang anak ni Joy. Opo. Okay, and Ang then? ginawa, kitang-kita ko, yung sinuntok sa likod yung aking anak. Tapos, hindi ko naman yung bata, yung anak ni Joy, kasi nanakbo palayo. Siyempre, natakot siguro sa akin. Akala ko, okay na, di pinagalitan ko na naman, tinapi ko na naman sa puwet yung aking alaga. Kasi hindi ako nakikialam ng ibang bata na mamalo. Hindi ako ganon. Pagkatapos po, anong nangyari? Dumarating na yung mag-ina. Ano ba niyang nangyari, Ate Ami? Ano ba, Ate Ami? Ate Ami, sabi, naku, yung mga bata, huwag natin patuloy. Siyempre, parang ako rin, galit ako dahil pagod ako. Naglalaba ako, nagsasampay ako, nag-aalaga ako, nagluluto ako. Parang meron na kaming napag-anuhan ng di na maganda. Meron lang isang parang sabi niya, tama na kayo niyan. Kapitbahay. Okay. Opo, pumasok na ako sa amin. Tapos umalis na rin siya. Mula po noon, hindi kami talaga nagbabate. Tapos kung minsan ako inaamin ko po, kung minsan napapadaan siya, kasi may tindahan sa duluhan namin Tapos kunyari, lalabas ako, ay bibili ako ng baboy, ganun. Pinariringgan niyo ho siya? Pinaringgan ko talaga siya kasi sabi sa akin, baboy siya. Bakit niyo ho siya pinariringgan? Naiinis kasi ako hindi ako kinakausap Naiinis ka dahil hindi nanumbalik ang inyong pagiging magkaibigan na sa iyong palagay ay napakaliit na bagay para kayo'y hindi mag-usap. Opo. Hindi naman namin pinarating yun sa barangay dahil parang mas lalong nakakahiya kasi mga tao doon sa amin, maraming marites. Iniisip ko na rin, mas matanda ako sa kanya. Kasi siya 46 lang, ay ako mag-70 na. Nung nandun nga po sa probinsya, ang nakagalit naman niya noon, yung asawa ko, nagbasagan pa sila ng mag. Dahil? Dahil nga doon sa batang yun. Talagang hyper kasi yung bata. Tapos parang may nabanggit si Joy na hindi doon maganda. Sinagot ko siya. Alam mo ako kahit ganitong maliit, malaki ka, kakayanin kita. Tapos papadaan ako, nandun sa kwarto. Medyo nakausli yung puwit niya, talagang binam ko siya. Totoo yung ginawa ko po. Doon sa probinsya Opo. ito. Pero sa labas ng mga bata, wala ho kayong alita ni Joy. Wala po. Talagang kayo ho ay mag-best friend. Opo. Diyos ko, okay. ang baso namin, Kuya Boy, iisa. Ano kami, palagayan loob namin Parehas pa kami Agosto. Ang birthday? Opo. Nay Ami, ano po ang gusto niyong mangyari? Gusto ko sana yung maging balikan yung aming pagkakaibigan. Kaya lang, sa amin talaga, wala nang namamagitan na halika, magbati kayo. Kasi iba ang mga ugali doon. Imbis na matulungan ka, nagiging marites marisol pa. At saka ako, tahimik na ako. Ayoko yung ipamamalita sa kanila na ganito. Ayaw mo, kwento mo nga ako Ang tagal ko na po sa Pasig. Mag-50 taon na ako dyan. Hindi pa ako napuntahan ng mga kapitbahay na, Uy, Ami, ano ba sinasabi mo? Hindi ako ganun kasi. Apo. Maingat po ako kasi mainitin ang ulo ko, lalo nung ako'y nagkasakit. Yung pag-maintenance ko ng gamot ko. Ano po ang inyong sakit, Nay? Cancer po sa thyroid. 4 times na akong naopera. Ang pumalit naman po, osteoporosis. Parang nagkaka-complex na lahat-lahat ng Yun ang ko. Si Joy po, Nanay Ami, ay nakikinig ngayon sa ating pag-uusap. Anong nais mong iparating sa kanya? Ako tinuturing ko talaga siyang best friend. Iisa ang kinakainan namin dalawa. Asawa ko at asawa niya, magkasama yan sa trabaho. Sana magkabati na kami. Kuya Boy, magbo-birthday na naman ako ngayong August 9. Kayong dalawa magkasabay. Ang hirap, Kuya Boy, yung masasalubong mo. Para kang laging may iniiwasan. Kasi ang buhay natin ngayon, hindi natin hawak talagang malay mo, mamaya, bukas, mawala. Makakarap po natin mamaya si Ate Pia. Susubukan ho natin kung ano po ang ating magagawa.
Joy, narinig mo kanina si Nanay Ami. Opo. Ano ang nais mong sabihin? Yun nga po, kasi nag-away po yung anak ko at saka anak niya. Hindi ko po nakita yung pangyayari. Ngayon, yung anak ko nanakbo, may nagsumbong na rin sa akin. Nakapit bahay? Oo. Na, Ate Joy, yung anak mo, inaway yung anak ni Ate Ami. Pagdating ko doon, nagsasalita na siya ng kung ano-ano. Tapos ang kinasama talaga ng loob ko nung salita siya na hindi ko pinalaki yung anak ko para saktan lang ng iba. Munang-muna, kaibigan ko siya. Sasalita sa akin ng ganun. Hindi na rin ako sumagot, umuwi na ako, pumasok sa loob. Pero alam ko, nakarating sa akin na may mga sinabi siya habang wala ako doon sa bata. Hindi ko pinansin. Kinabukasan, may birthday doon sa may tabi nila. Pumunta kami. Nag-inom kami, asawa ko kasama ko. Nag-inom kami doon. Asawa niya nandoon. Ngayon yung dalawang bata, naglalaro na naman. Yung anak niya at anak ko. Yung gano'n na sinasabi niya, isang container po yun na gano'n kalapad, pero walang laman. Pinalo na naman niya doon sa bata. Ngayon, ang ginawa ng anak ko, yung galon, kinuha, iba nilibag. Nakita ko yun. Nagalit sila, bakit daw itinapon yung laruan ng bata. Doon ako nag-react. Sabi ko, dapat naman talagang itapon niya ni kasi yan ang pinagmumulan ng pananakit. Kesyo raw, intindihin ko raw yung anak nila, may sakit. Naintindihan ko nang kaya lang, lagi ko bang iintindihan na may sakit ang anak nyo? Nananakit yan nandudura. Yung may batang naglalaro dyan, babanatan niya yung kahit di siya ginagalaw. Siyempre bilang magulang, hindi na rin tama kahit sabi mo may sakit yung anak nila. Tama po yung sinabi niya na nagkabalibagan kami ng asawa niya ng baso kasi nga, yun nga yung pagbato nung anak ko nung galon ng alcohol, nagalit siya. Di, nagkabasagan talaga kami ng baso noon, nung asawa niya. Nung sa probinsya? Opo, kasi nakatayo lang yung anak ko, kung sino man bata, bigla niyang susutukin niya kung anong kamay niya, ganun. Nagsalita ka kako, hindi mo pinalaki yung anak mo para saktan ng iba. Bakit yung anak ko ba pinalaki ko para saktan yung anak niyo? Ginanong ko na siya. Tapos sinabihan niya kung arte-arte ko daw. Kahit malaki daw ako, lalabanan niya ako. Doon na kami nagkaanuhan. Totoo yung sinabi niya na halos isang plato na kami kumakain. Kaya lang, bakit ako sa kanya nakarinig ng ganung salita? Napagkwentuhan siya ng mali, pabor lagi sa kanya. Ano yung kwento? Sumugod daw ako sa kanya. Hindi naman ako talaga sumusugod, Tito Boy. Talaga naman pumunta yan. Ang mga kwento siya na, ang ano sabi sa akin nung kakilala niya, naku, yung best friend mo, sinisiraan ka, ganyan, pagkagayan, iwanan mo na yan, ginaganon ako. Bilang magkaibigan kami, hindi ko na pinapansin, kaya lang parang, patong-patong na. Pumunta ako sa kanila, gusto ko na talaga siyang kausapin na. Dahil nga, hindi na tama yung ginagawa niya, nagkwekwento siya ng mali. Ako ang masama, ganun. Yung asawa niya ang nakaharap ko, doon nga, inaawat niya ako. Sabi ko, gusto ko lang siya makausap. Sabi ko, ganun, dahil, bakit ka ako nagkwekwento siya sa labas na kung ganun-ganun? Kung sinisiraan niya Sabi ko dun sa asawa niya, pagsabihan mo na mga yung asawa mo kung ano-ano mga kwento sa akin sa labas, ako sinisira Narinig mo rin na sabi niya ay gusto niyang magkaayos kayo. Opo. At mag-best friend kayo. Kunyari, may okasyon. Sinasama niya ako, pakilala niya sa akin best friend. Tapos ganun lang maririnig ko sa kanya. Kaya sabi ko nga, pinapakilala pa akong best friend, tapos ganun lang din maririnig ko sa kanya. Masamang-masama rin ng loob ko sa kanya, Tito Boy. Hindi ko lang din inaano kasi nga, minsan sinasabihan na rin ako ng asawa ko na iwasan mo na kasi may edad na yan. Mamaya mapang-abot kayo, anong magawa mo, kasalanan mo pa. Pero yung asawa namin, hindi naman po nakikisali sa problema namin. Wala lang daw namamagitan, sana'y magkausap nga at magkaayos. Siyempre, alam niyo naman din yung mga nakikinig, sul-sul din. Kaya iwasan mo na yan. Kaibigan mo, best friend mo, sinisiraan ka. Naririnig kita, mamaya lamang ay mag-uusap tayo kasama si Ate Pia. Dito po sa Case of Face, narito po ang nagrereklamo si Nanay Ami at narito naman po ang kanyang best friend dati, si Joy. Ate Pia, Nanay Ami at si Joy. Libo-libo, milyon ang nakikinig at sana may matutunan din dun sa life lessons natin. So first of all, nanay din ako katulad nyo. Nay Ami, meron din akong anak na hindi sa akin nanggaling. Hindi ako ang nagbigay buhay sa kanya, pero anak ko siya, walang pinagkaiba dun sa iba kong anak. So yung naririnig ko sa'yo na pagmamahal mo dun sa anak mo, ramdam ko yun. But you know what? Sometimes yung gifts natin hindi perfect. So yung dumating sa'yo na gift, malikot, makulit,
medyo nananakit pa. Hindi talaga lahat ng bata mabait. Sa logic lang bata, hindi man katanggap-tanggap yung aksyon nila, kadalasan yan may dahilan kung ba't nang ganon. And nagustuhan ko yung sinabi mo na hindi mo naman style na mag-sermon o manakit ng hindi mo anak. Opo. Basta hindi ikaw ang magdidisiplina sa anak ng ibang tao. And ako, naniniwala ako doon. Kasi iba-iba ang style of parenting, right? Talagang ang job natin, sinabi sa batas na kung ikaw ang magulang, ikaw ang may responsibilidad sa bata na yon. So ikaw talaga magdi-decide kung ang disiplina mo sa batang yan ay papangaralan mo, matyaga ka. Pag nandun yung nanay, normally, pag magkaibigan naman kayo, kanya-kanyang sermon na ng anak yon. Ngayon, syempre, pag napalapit ka na rin doon sa anak ng kaibigan mo, minsan naman, sa sobrang lapit mo doon, parang anak mo na rin, napapagsabihan mo na rin. Hindi natin karapatan na magdisiplina ng ibang bata. Nasa batas yan, Kuya Boy, Yung parental authority mo is sa sarili mong bata. Walang sinabi sa batas na may parental authority ka doon sa anak ng kapitbahay mo o sa anak ng best friend. Clear yon sa mga nakikinig sa atin, anak mo lang. It doesn't mean naman na kung magkakasakitan na, hindi ka magpipigil. Iba naman yon. Karapatan naman natin bilang isang adult, siguraduhin na yung mga bata safe. So, yung nangyari sa kaso nyo, bago nangyari yung incidenting yon, masaya mga anak niyong naglalaro, masaya din kayo, no? Opo. At nag-aaway din naman, dati pa, tulad Opo. lang naman ng iba-ibang bata. Bata lang. Bakit nagkaiba dito sa isang incidenting to na tuluyan? Ako'y naamin ko naman po talaga yon, Ate Pia. Sa inis ko na rin, kaibigan ko rin, pinakilala ko rin sa kanya. Ngayon, nagtataka ako, bakit parang mas nagdidirekta na sa kanya ako, parang iniit sa puwera. Doon Nung parang iba. nagselos na ako doon. O Hindi ko po alam na ganun na pala. Gaano na ako dahil hindi naman niya makikilala yung tao kung hindi sa May halong akin. selos na Ate Pia. Bilang mga magulang, kailangan ihiwalay natin ang personal natin sa Yun lang ikabubuti po. ng mga bata. Thank you, inamin mo. Opo. Maamin siya sa'yo na Ramdam ganun ko naman pala yun, yung Ate Pia, selos. Ikaw naman. Ramdam ko naman yun. Ba't ka pa kasi may ibang kaibigan? Siyempre, ganun na lang yung love niya sa'yo, tapos talaga, nang barkada ka ng totoo iba. So may kasama palang ganon. Pero ang sabi niya, masakit ang loob niya dahil nga may nasabi ka. Hindi po ako ang nagsalita noon. Sino? Yung asawa ko. Hindi po ako. Anong salita ho yun, Nay? Yung pinalaki yung bata para hindi saktan ng iba. Tama naman na yung asawa. Asawa ko O po. ikaw naman, anong Ako. nasabi mo ba sa kanya na huwag mo nang pansinin, ha? Huwag mo nang pansinin. Yun nga po. Sana bilang mag-best friend, ginanon mo na lang na, naku, pansinin niya. Hindi po, ang ginawa niya pa, sumagot siya. Ang arte mo, kahit malaki ka, lalawanan kita, sumagot Totoo pa siya yun. ng ganun. Nung nasaktan nung anak niya, yung anak ko, doon nag-umpisa yung alitan na talaga namin Kasi hindi ko rin alam nakita yung pangyayari. Ang nakita niya, yung sinaktan yung anak niya ng anak ko Yun. dahil gumante. Totoo yun. Pero Sinuntok nangyari yan daw. the next day, di ba? Dahil yung Sabi mo unang nga, the pagkasakitan, umuwi. Hindi kayo Oo, nagpag-abot. hindi kami Opo. nagpang-abot Tama? noon. Kasi Oo. yun, nagsalita na nga ng gano'n na hindi ko pinalaki yan para saktan lang ng ibang tao. Siyempre, ang sa akin, kaibigan mo kung bakit makakarinig ako ng gano'ng salita sa'yo. Yeah, of course. Di ba? Expected mo sa isa't isa. Sana sinabi na lang niya mauna sa kayo akin. na, naku, ito Oo, naman tama mga na anak, yan. ito Mga naman mga bata anak yan. natin. Yun ang inaano ko. Sa sobrang kakulitan nga, you really need na nandun yung village mo na laging nagpapangaral para dumikit sa help. utak niya na, bawal pala to. Tsaka sasabihin ng paulit-ulit na with love. Talagang kung hindi mo kilalang may sakit, may pagkasalbahe. Kasi hindi nila maintindihan, baka na-overwhelm sa mga pangyayari. Maraming ganun. So I'm glad na meron kang nakonsultang doktor. That's really admirable. So like any other family or friends, nakapagbitaw kayo ng mga salitang masasakit. Ako, kakagating ko muna ang labi ko bago ako magsalita, bago ako makapag-text ng hindi maganda sa mga mahal ko sa buhay. Kasi pag ako nate-text o nasasalita ng gano'n, ang hirap kong kalimutan. Ang sakit. Ang sakit. Hindi ko maisip na, mahal mo ko, tapos nakapag-text ka sa akin ng ganyan, o nakapagsalita ka ng ganyan. So, yun yung nakita kong nangyari sa inyo. So, gusto nyo bang gamitin ang pagkakataon na ito na magsabi sa isa't isa kung nakapagbitaw man kayo ng salitang gusto nyong bawiin? Ilang taong kami naging magkaibigan. Away lang ng mga bata, magbibitaw ng ganung salita. Baga sa halos na nga po lahat ng sikreto namin, nasabi na namin sa isa't isa. Tapos sa isang iglap, ganun lang. Yun na nga Hindi ko kalain siya pa magsasalita sa akin ng ganun.
Kayo naman ang mas may edad. Nakapagsalita yung asawa mo, hindi ikaw. Narinig niya din ba sa'yo na wala yun na huwag mong pansinin yan? Wala, hindi niya sinabi. Ang sinabi pa niya, ang arte mo. Kahit malaki, papatulang kita. Yung pang inano niya. Kahit nasabihin mo, may pinakilala ka sa akin, iba yung pagiging kaibigan ko sa'yo sa pagiging kaibigan ko sa pinakilala mo sa akin. Iba pa rin yung sa ating dalawa. Ako, inaamin ko naman, nagkamali din ako. Hihingi ako ng sorry sa'yo. Wala, hindi tayo mag-ano. Alam mo naman. Tama. Tama na. Yung sa age gap nyo nga, parang anak mo na rin siya, di ba? Opo. Parang magnanay na kayo. Ang sarap nga sa buhay ng ganun eh. Tawag nga nila sa amin, paglalabas o ayun na yung mag-best friend. Oo, di ba? Tapos sa pag-aaway lang ng mga bata, ganun ang ano mo. Sa akin, sana sinabi mo lang, kaya mo na-enjoy, mga bata lang yan eh. Lahat naman nagkakamali. Nag-sorry, tinanggap mo. Ngayon naman sa telebisyon na siya nag-sorry. Buong Pilipinas nang nakarinig. Anyway, kasi kami ni Kuya Alan ni Kuya Boy, talagang ang gusto namin is financial independence, financial security ninyo. So kung makakatulong kami magpundar ng startup nyo, yung para makaumpisa kayo ng negosyo, ready kami. Pwede namin kayong tulungan magpundar. Kasi alam ko as a mother, iniisip mo yung future din ng anak mo at may edad ka na at may sakit ka pa. Siguro mahirap mag-start kasi yung pera mo napupunta sa gamot. So, yun ang gusto naming iregalo nga sa inyo. Kinukulang pa. Pwede naman pong magtulungan Teka na lang, lang kami na magbigay kayo ng business plan. Simple lang. Hindi komplikado yun. Kumbaga ganito, ano ang aking talent? Magluto. Okay, sige. Luto po talaga siya. O, yun, talent. Tapos ikaw ba maglalako? Ikaw ba ang tutulong lang sa kusina? Kung ano man. Alam ko minsan kung ba't nakapagsalita ka ng ganyan. Dahil syempre pag stress ka, Kuya Boy, pag nabawasan yung pressure mo sa pera, okay na kami sa bahay, may pangkain kami, buhay namin, tas yung sa gamot, naiipon na, gagaang din ang loob mo, tas may best friend ka pang ganyan. Yun. So, ang daming mga nanay na nangangailangan ng best friend. Ang hirap maging nanay. Nako. So, tayo mga nanay, we have to help each other. And I'm so happy na nagkabalikan kayo. And then, ang pasensya ay magmumula din sa inyo. Pag alam mo nang mainit ang ulo, bigayan kayo. May legal akong gustong idagdag para maintindihan din ng mga magulang. Meron tayong concept in the law that is called vicarious liability. Ang ibig sabihin nun, hindi ikaw ang nakasakit. You are not the one who caused damage. Pero yung nasa under mo ang nakagawa, therefore, ikaw ang magbabayad. Kaya ngayon, ang request ko sa'yo, Joy, as the best friend of Annie, tutulungan nyo din yung anak niya na makaiwas. Kasi kung may tendency ba sa kakulitan lang, baka mamaya makasakit ng ibang bata, then tulungan nating makaiwas sa ganon. Kasi pag meron niyang damage na nagawa, perwisyo pa ngayon ng magulang na hindi mo namang gustong manakit, mamaya mapagsalitaan pa ng ibang tao ng masakit, ano ka pa. Pero ang ayoko mangyari is pupunta pa kayo sa barangay or sa huwes dahil nakasakit ng iba. Kasi under the law, yung vicarious liability means magbabayad yung magulang. And sa mga parents, wala namang problemang maglaro yung mga bata, be safe and all. Kaya lang, minsan, nakakasira ng gamit ng ibang tao, magulang ang sasagot nun. Okay? Opo. And then yung sa anak mo lang, kung gusto mo lang na ipa-second opinion natin, marami kasing ibang therapy na pwedeng gawin sa bata, hindi lang naman gamot. Hindi ho ako doktor, kaya hindi ko pwedeng pakialaman kung ano ang naging diagnosis. Pero dito, once na pumunta ka dito, ang gusto nating approach, kalahatan. Hindi lang sa anak mo, pero pati sa'yo ha, yung medical assistance, nakakatulong naman din kami dyan. Maraming salamat. Salamat po. Pero tapusin natin ito ng mga mensahe nyo para sa isa't isa. Oy, sorry. I love you talaga. I love you. Tama na. Joy, ikaw naman. Sana hindi na maulit, Dok. Kung ano man ang ano, hindi nagkakaintindihan, pag-usapan natin, hindi ba may problema ka sa akin, kausapin mo ko. Hindi yung kani-kanino pa, di ba? Lalo tayong nagugulo. Yeah. Love you. Maraming salamat. Payong kapatid naman po ang magaganap sa pagbabalik po ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Cayetano in Action with Boy Abunda.
Nang makatanggap ng payo mula kay Ate Pia, napagtanto ni na Ami at Joy na mas mahalaga ang kanilang pagkakaibigan kaysa sa mga alitan. Ang tumatak sa isip ko, ang sinabi ni Ate Pia na kung pwede, magbati na dahil lalo ako, may edad na ako at saka mag-best friend kami. Kalimutan na kung mga ano man ang nangyari. Total, bata naman yung nag-away, hindi naman kayo anyang dalawa. Bukod sa natanggap nilang medical assistance para sa pagpapatingin ng anak ni Ami sa ospital, nakuha na rin nila Joy at Ami mula sa Cayetano in Action with Boy Abunda ang puhunan para sa kanilang negosyong lutong bahay na ngayon ay pinagtutulungan nila bilang magkasosyo. Nagpapasalamat po kami ng maraming na hindi po namin inaasahan talaga na kami mapapansin kami, mabibigyan kami ng hanap buhay, pangkabuhayan ng ganito. Kaya maraming pong salamat kay Ate Pia at saka kay Kuya Alan sa binigay po sa aming tulong. Ang laking tulong po talaga. Ayun, nagkaroon kami ng hanap buhay, nagkasundo pa ulit kami. Hangad ng Cayetano in Action with Boy Abunda ang tagumpay ni na Ami at Joy at ang patuloy nilang pagtutulungan para sa kanilang pamilya. Magandang hapon sa inyo, Ate Daisy. Magandang hapon po, Kuya Alan. Tinrive ng aking pamangkin ang sasakyan, nabangga. Nung nangutang po ako para ibayad doon sa ginawang kotse, nung nailabas na po, ayaw na po ngayon ni Esilin magbayad. Sa isang buwan po na pasok namin, 2 weeks lang po yung nire-release nila. Hanggang sa nung nag-2022, mula nung May, hanggang sa bandang huli po, naging 1 week na lang po yung binibigay. Jason? Magandang hapon po kuya. Iniwan ako ng mga magulang ko. Ang papa ko po, baril, namatay. Yung nanay ko naman po, ang sabi ng mga iniwanan po sa akin na nagpunta pong Germany. Nagkita po kami nung 2021. Pero parang baliwala sa kanya eh. Good to see you. Lahat kayo for many reasons. Number one, parang nakatawa na kayo ngayon. Yes. So, hopefully, ibig sabihin yung advice gumulong na at may konting development na sa case niyo. And number two, di ba, sabi nga nila parang the proof of the pudding is in the eating, di ba? So, pag sinabing masarap yung pudding, titikman mo. So, ganun din naman, di ba, yung advice, pare-pareho naman tayo nagtatry magbigay ng pinakatama na advice and hindi lang naman legal. So yung experience nyo, ang makakadagdag ng payo o ng advice o payong kapatid sa ating mga kababayan. So gusto lang namin kayong kamustahin at makita kung ano na nangyari. No? So in your case, Ate Daisy, di ba yung tinakas na sasakyan? Opo. Na siyempre yun ang number one advice natin sa ating mga kababayan. Pag hindi sa inyo, huwag niyong kukunin, huwag niyong itatakas kasi nandun parating possibility. Whether scooter yan, whether motor, whether sasakyan, ginamit mo, di ba? Laptop, computer, cellphone, ginamit mo walang paalam. Pag na-damage yan, doble yung problema. Yes, po. Kasi hindi mo na pinaalam, tapos nagka-problema pa. So sa case mo, Ate Daisy, di ba, na damage yung sasakyan, Opo. tapos medyo malaki ang sinisingil sa iyo ng insurance, no? So kamusta na? ang sa company po na pinagawan ko po ng sasakyan mas malaki po yung siningil, and then yung pamangkin ko po ay talagang ayaw siya magbayad. So parang dinadaan niya lang sa wala. So sa tagal-tagal ko naghintay bilang isang kamag-anak, bilang isang tita, naghintay lang po ako na dumating sa bahay ko. Pero hindi po siya dumating hanggang inabot po ng 8 buwan. So naisipan ko po na lumapit sa inyo noon. Kaya napakalaking bagay po na nagbago sa buhay ko at malaking bagay po na natutunan ko kung ano pala ang tama, anong batas na dapat gagawin. Kahit pala magkamag-anak ka, mayroon pa rin batas na dapat sundin. Pero siyempre may proseso pa rin, no? So,
Nagharap pa kayo o magharap pa lang kayo sa barangay? Nagharap po kami sa barangay, sa tulong niyo po. And then nag-usap-usap kami doon. Pero matagal nahirapan si barangay kapitan na mag-ayos sa amin kasi ayaw niya po talaga na magbayad. Pero nung bandang huli, nung nalaman po na mali pala po ang lugar ng aksidente na sa Makati, sabi niya sa Taguig. So doon po, nung bandang huli, pumayag na lang po siya na magbayad. Well, salamat din po sa inyong pasensya and of course, we wish you the best, no? So, anong natutunan mo sa lahat ng ito? Ang natutunan ko po dito po na kung halimbawa na pinakialaman yung gamit mo at saka yung nagkamali sa'yo, dapat hindi mo pabayaan lang. Dapat alamin mo talaga kung bakit. At saka kung anong tama ay dapat mong gawin para matuto din siya at hindi niya gawin sa iba. Napakaganda yun, no? Na kung sa'yo lang, pwede mong tanggapin na, sige, nangyari na. Pero baka gawin pa kasi sa iba, di ba? Ikaw naman, Joel, kamusta? Mabuti na po ako sa ngayon. Kamusta ang motor mo? Yun po, maayos pa din pa naman po. Nakakapaghanap buhay pa rin po hanggang ngayon. And then, balita ko, maganda naman daw ang pakikipag-usap nyo sa agency. Opo, tama po yun. Bali, yun nga po, nung sinamahan po kami ng CIA, ng mga staff nyo, nakipag-usap naman po ng maayos yung aming ahensya, tapos sinetel nila kami. Kumbaga, hindi lang po ako yung natulungan nyo. Marami po kaming rider. Kaya... At ikaw din, Joel, hindi lang sarili mo natulungan mo. Opo. Kasi lahat ng kapareho mong kaso, yes po. Naasikaso din. Diba? Tama po. And obviously, balita naman namin sa mga nakipag-usap, talagang dumaan din sa hirap ng konti yung agency, di ba? So parang hindi naman sa gusto nilang makalamang sa iba. Talaga lang nahirapan din. Parang sa ngayon, halos lahat na ng kasamahan mo, no? May natira na lang atang 2 o 3. 3 na lang po. Oo. Na inaayos yung incentive, no? Oo. Last check na lang po yun. Pero the rest na 15 po kasi kami, yung 12, successful na. Yung 3 na lang po. Pero nasunugan daw kayo? Opo, nasunugan na po kami bago pa po ako lumapit sa inyo. Kumbaga... So nagre-recover ka pa lang noon? Opo, nung time na yun, tapos yung nakuha ko pong pera, ginamit ko po para maipagpatayo uli yung bahay namin. Pati ba mga kapitbahay mo na tinamahan din ng sunog? Opo, madami rin po kami. Tapos nung... Sige, paalam mo rin sa amin kung may natira pa sa kanila na medyo hirap or pwedeng magkaroon ng livelihood. Minsan ang ginagawa namin doon, hindi cash. Opo. Pero halimbawa, dating may kalenderya, so pwede ding lutuan o kaya ref, di ba? O kaya dating may tindahan. Mga tahian. So konting may tahian, di ba, na ano. Kasi, di ba, sino pa ba magtutulungan kung hindi pamilya? Sino pa ba maasahan mo dapat kung hindi kapitbahay mo rin, di ba? So pag natulungan yung isa, sa akin talaga ngayon yung sense of community. Diba? So katulad nung sinabi mo, problema mo yung dinulog mo, pero 15 kayong matutulungan. And hopefully, pati yung ahensya nyo dati, matulungan din natin. Opo. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa inyo personally kasi nasettle na po kami. Tapos hindi ko rin po akalain na magkakaroon pa po ng ganitong pagkakataon. Maraming salamat po, Kuya Alan. Awa ng Diyos, kami natutuwa talaga ni Kuya Boy at ni Ate Pia. Si Jason, nung unang nag-appear sa show, tatapatin kita, Jason, ang hirap magbigay ng advice pagka hindi legal, pagka relationship, di ba? Opo. Kasi madali kami mag-judge eh. Madali namin sabihin na, Jason, bitawan mo yan, bigat lang. Pero siguro kung naranasan ko rin yung naranasan mo na every time hinahanap talaga yung pagmamahal ng magulang, di ba? So, ba't unang-una, kamusta ka na? Mas okay po ngayon. Masaya sa pamilya. Mas tinutukan ko na lang yung pamilya ko. So, yung sa mga anak mo, medyo, ilan nga ba anak mo? 3 po. So, kamustahin mo naman? Kamusta po sa mga anak ko. Lalo na sa baby ko. Kasi yung una talaga namin nagkita nun, talagang yung impact sa akin, talagang masakit talaga. Sabi ko, nung napayuhan niyo nga ako, Kuya Alan, mas pinili ko na lang magpatawad. Pero minsan pagka binitawan mo, minsan doon dumadating. Kasi sabi ko, nakita ko yung mga anak ko, sabi ko, kung palagi kung maano lang ako sa
ganong sitwasyon, mapapabayaan ko yung mga anak ko. Inayos ko yung buhay ko, trabaho ko, para sa mga anak ko. Kumusta mahanap buhay, Jason? Okay naman po. Trabaho naman po araw-araw. Pero ngayon nakikita ko yung smile mo at saka yung aliwalas ba nung personality mo ngayon? Opo. Nung pakikitungo mo. So, we'd like to thank you. Huwag kayong magsasawa sa CIA with DA. We appreciate lahat ng lessons ninyo and let's keep in touch. Kung may maitutulong pa kami or kayo mismo, may gusto kayong maliit na project doon sa inyong community, sa inyong mga tropa, huwag kayong magdadalawang isip kasi nga talagang, di natin pwedeng sabihin we honor God. Tapos wala tayong pakialam sa ibang tao. No. Thank you, Jason. Salamat. Thank you, Joel, Daisy. Salamat po. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Sa CIA with BA, hatid namin ay aksyon. Nung unang pagdulog ko sa Cayetano in Action, hindi ko naman po ini-expect na ganong kabilis. After po nung nag-guest focus ng CIA, in fairness, kinabukasan, hindi pa rin ako makapaniwala na tapos na yung problema ko. Siguro si Lord nang nagturo. Sige, pumunta kayo dyan. Mag-text kayo dyan. Simula po nung pagka-text ko pa lang na, Sir Larry, okay na yung anak ko susunduin na, biglang i-reply sa akin, papunta na kayo. At dahil kasama ko sila, naasikaso nila at wala pang isang linggo, nahulugan agad yung mga wala pong fulog sa SSS. Natapos na rin yung ilang taon na inaantay ko na makuha yung Form 137. Handog namin pangmatagalang solusyon. Aside from din po doon, yung binigay sa akin na business na naunang kabuhayan na inumpisahan ko, talagang tinarir ko kinabukasan. Sunod-sunod pa po yung pagbibigay niyo po sa akin ng tulong sa financial, then sa gamot. Yung sa therapy ng anak ko, talagang sobrang pinagdadarasal ko yun. May puso ang usapan, kasabay ng legal na talakayan. Nung unang pagkaharap po namin nila Kuya Alan at Ate Pia, medyo kinakabahan po ako. Pero iniisip ko rin po na yun ang pagkakataon kong makaharap sila. Kaya kailangan sabihin ko na yung mga gusto kong sabihin para lahat ng mga katanungan ko mabigyan nila ng sagot. Saka kailangan i-check mo daw lahat yung dokumento para hindi daw ma-scam. Yun ang naalala ko na magandang binigay na aral nila sa akin. Talagang sobrang ramdam ko yung kung paano kayo tumulong, kung paano yung pagmamahal nyo, pagmamalasakit nyo sa mga tao. Dahil ang tulong na aming bigay ay tungo sa ikagagaan ng inyong buhay. Talagang natulungan ako, hindi lang sa financial, sa physical, tsaka yung aking pag-iisip. Nawala po yung question na, malaking question sa akin na iniisip ko baka cancer, yung mga ganun. Malaki din po ang naitulong talaga ng CIA sa akin. Tahimik na po ngayon yung buhay ko. Sabi ko nga, kahit tumanda siguro ako, kahit tumanda yung mga anak ko, nakakabit na yung pangalan ng CIA. Hindi na mawawala yun. Nais kong mag-thank you sa kanilang magkapatid at kay Tito Boy. Maraming salamat po talaga kay Kuya Alan, kay Ate Pia po, kay Tito Boy. Hindi ko talaga ako nagkamali. Napakabuti po nila. Kay Kuya Alan sa kay Ate Pia, sobrang nagpapasalamat ako dahil sa mabubuti niyong puso. Sabi ko dun sa mga anak ko, makapagtapos ka, Jess. Kasama yung CIA dyan sa journey mo na yan. Iyan ang serbisyong Cayetano in Action with Boy Abunda. Sana sobrang i-guide po kayo ni Lord. Sobrang i-guide po yung programa nyo na mas marami po kayong matulungan. Kuya Alan, napag-alaman ng kapitbahay namin na may mali sa spelling ng pangalan ng anak niya sa birth certificate. Kailangan niya po bang pumunta sa korte para maipatama ito? Yes or no? No.
So malaking problema ito dati pa at alam naman po natin, mas technical at mas mahaba ang proseso sa korte. Kaya nga ang aming ama, si Senator Rene Compañero Cayetano, kinarir niya yan yung pag-change administratively. At sa present nating batas, mas primary na pumunta ka dyan sa civil registrar at dyan po aayusin yung pagkakamali sa pangalan. So wag lang substantial, no? Ang pagkakamali, for example, magbabago yung age o yung civil status mo. Pero kung yan po ay, let's say, Alan, na dapat single L, pero nandyan sa yung birth certificate ay double L, di ba? O kaya yan ay Mary, pero ang spelling niya Mary. So, pwede pong papalitan yan through an administrative process. Kuya Alan, may isa pa po pala akong tanong. Meron po akong kapitbahay na Chinese citizen. Ngayon po, pwede po ba siyang mag-file ng petition for change of name na dito siya pinanganak sa Pilipinas at matagal na po siyang naninirahan dito? Yes or no? Yes. Ang masusunod kasi na batas, at least dito sa Pilipinas, yung batas kung saan ka domiciled. Ibig sabihin, dito ka nakatira, so yung batas ng Pilipinas. At sa batas ng Pilipinas, yes, pwede yan. Ngayon, i-check mo rin doon sa batas ng iyong bansa. Kasi, for example, di ba, nag-change of name ka dito sa Pilipinas, pero foreign national ka. Baka hindi palitan yung pangalan sa passport mo. Pero dito, pwede, tapos magagamit mo yung change of name mo. Kuya Alan, meron kasi akong kaibigang babae. Parehong Korean ng kanyang mga magulang, pero dito na po siya pinanganak at lumaki sa Pilipinas. Kailangan pa po ba niyang pumunta ng korte para makapag-apply ng Philippine citizenship? Yes or no? No. Hindi mo kailangan dumiretso sa korte. 3 po ang proseso natin kapag gusto mo maging Filipino citizen. Administrative, judicial, at saka legislative. Ngayon, dun po sa administrative ay may mga requirements to. So kung ikaw po ay foreigner, if they are foreigner, born here, living here, may mga additional requirements lang, you don't have to go to court or to the legislature. You can go to through the administrative process na maging isang Filipino citizen. Kuya Alan, paano naman po kaya yung tita ko na OFW sa Qatar? Pwede rin po ba siyang mag-file ng petition for change of name kahit nasa ibang bansa siya? Yes or no? Yes. Pwede siya pumunta sa pinakamalapit na embassy or consulate at doon ay personal niyang hingin or i-file yung petition para sa change of name, no? At tandaan po natin mga kababayan na kapag yan ay embassy o consulate natin, yan ay Filipino soil din. Diba? So marami pong mga proseso na pag sinasabing kailangan ikaw mismo o kailangan under oath, ang pwede nating gawin sa ating mga embahada or consulate. Tayo nagbabalik po dito sa Kaintahan in Action, Alan Pia Pick, kung saan marami ang mananalo. Sino ang gustong manalo ng 2,000? Ng 10,000! At lahat mag-uuwi ng regalo, walang uuwi na walang dalang regalo. Tayo. We're about to play Alan Pia Pick, Mary Team. Tulungan nyo kami. Umpisa na natin ang Alan Pia Pick. Go! Alan Pia Pick! 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 Kayong dalawa ay maglalaro. Ang mananalo ay magkakaroon ng pagkakataon makalaro si Ate Pia. Ready? 3, 2, 1, go! Congratulations. Maraming salamat. May regalo kami dyan. Oh, good luck. Pag nanalo, may 10,000. Pag hindi naman, huwag mag-alala, may ruleta pa. Okay. In 3, 2, 1, go! Congratulations! Thank you po kay Tito Boy at Ate Pia. Kaya kay Kuya Alan. And sa po, Cayetano in Action with Boy Abunda. Thank you po! Dito tayo. Pagbutihan ninyo, okay?
Ang consolation prize ay 2,000. Ang mananalo, makakalaban si Kuya Alan. Pag nanalo, may 10,000. In 3, 2, 1, go! Wow! Congratulations! Maraming salamat. Ngayon naman, si Kuya Alan. In 3, 2, 1, go! Don't worry. May Bale. ito. Meron pa. Kapag natapat sa puting linya, 10,000 ka pa rin. Go! 10,000! 5,000 pesos! Congratulations! Thank you rin po. Nagpapasalamat po ako sa sobra kali Tito Boy Abunda, kay Kuya Alan at kay Ate Pia po. At sa programang Alan Pia Cayetano in Action with Boy Abunda po. Thank you so much po. Malaking tulong po to. Maraming salamat. Congratulations. Ngayon naman, ang ating pangako, merong mga regalo para sa inyong lahat. Maraming salamat. Kuya Alan, Kuya Boy, Ate Pia, kailangan pag may tutulungan, makita natin kung natulungan talaga ano nangyari. Kaya follow up. Kaya ang ating pong binigyan o pinagsikapan sa episode na to ay balikan ang 3 binigyan natin ng advice sa Payong Kapatid para makita nga na kung may follow-through at ano nangyari sa kanilang mga problema, ano epekto ng advice na to. Tama yan, Kuya Alan. Ate Pia? Well, yung sa case-to-face naman, ang na-realize ko din, maraming malalalim na issue na pwedeng maging kaso. Tapos, ang pinanggagalingan talaga is yung personal relationship. So that's the lesson that I want na matandaan natin, na i-value natin yung relationships natin. Kasi pagka hindi, minsan ang katutunguhan lalo nakakagulo pa sa buhay natin. So let's always show respect and love to the people we're close to. Yeah. And I love yung sinabi mong always show respect and love. Kasi yung palang selos, yung palang inggit, yung palang feeling mo hindi ka pinapansin, yung longing, wala palang age yan. Tama. Napakaganda, hindi ba? At parati kong sinasabi na isa ito sa mga paborito kong portions dito sa ating palabas. Dahil ang dami-dami mga katanungan, ang akala natin, alam natin ang kasagutan. Dito, maski bahagi po ako sa programang ito, ay meron pa rin akong mga moments na, ay, ganun pala yun. Ay, mali pala yung aking pananaw. Kaya sa inyong lahat, maraming salamat din, lalo na sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan, sa inyong pagpili na makasama kami mula sa aming puso. Maraming salamat. Kaya kaming lahat, happy kami kung may natututunan kayo at magagamit nyo sa buhay nyo. Ang huling paalala ko, ang sinasabi lagi ng aming ama, the late kompanyero Rene Cayetano, huwag magpaapi at magpatas. Kung may legal tayong kaalaman, mas mailalaban natin kasi may baon tayo sa ating karapatan. Basta sa akin lamang ay dun lagi tayo sa tama dahil sa batas, wala tayong kawalan. Maraming salamat. Kita-kita po tayo ulit next week. Dito lamang sa